Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, nagimbal lahat at chairman na kumalas na, ombudsman na kumanta na, pahiya si Tamba. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito isi-share din po natin itong mga kababayan yung budget na 6.352 trilyon para sa 2025 approve na po sa Senado. Nako. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pa, President Bongbong Marcos Jr. Nako, pinigilan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan kasi parang nagko-connect dito po sa naging desisyon naman ng ombudsman mga kababayan. Nagsalita na po ang ombudsman mga karibin natin at sinasabi po na wala silang gagawin na aksyon laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil wala naman itong nilalabag na batas. Nako, mukhang bumaliktad ang ombudsman dito sa ating administrasyon. Palakpakan po natin sapagkat hindi po nakokontrol. No? Tama naman kasi ang ombudsman po ay isang institution, no? Na meron din silang pinangangalagaan na prinsipyo. At ang prinsipyo pong yan siguro ko ay nasa tamang mga prinsipyo mga kababayan. Okay? So ito mga karibin natin, sama-sama ito, unahin na po natin itong ito. Yan. 6.352 trilyong 2025 budget approve nasa Senado. Mula po ito sa Philippine Star ngayon nung November 27 mga kababayan, inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang 6.352 trilyon. Nako, ang bilis-bilis talaga nila, no? Pagdating po talaga sa budget, mas mabilis pa sa alas 4. Ang mga galawan ng mga congressman at senators. Approve agad no? So yan mga kabayan, malaki-laki po itong budget nito, 6.352 trilyon. Sana naman ay mayroon po itong patunguhan at hindi lang puro salita lang, di ba? Paano ko po nasabing puro salita lang? Nung nakaraan puro salita no? Yung nakaraang SONA, di ba? Flood control project, salita lang. At saka eto, nagtataka po tayo, bakit ganito kalaki ang inutang nila? I mean, yung hindi pala, utang to sa World Bank, 'di ba? Nasa kung saan pa. Itong budget na ito, 'di ba? Ang pinagtataka lang natin, bakit pati yung mga PhilHealth, SSS, GSIS, na napunta sa kung saan at saka yung 25 tons of gold saan napunta. Tapos ito na naman, meron naman po tayong 6.352 trilyong budget, no? Sana naman po, ang gusto ko lang i-point out, sana naman po makinabang ang taong bayan. Ang gusto yung sinasabi ko pong makinabang, hindi po yung puro ayuda mga kababayan, yung long term na mapakikinabangan, no? Ng taong bayan. Kasi po, for example, di ba? Ako, kasi parang binibigyan tayo ng regalo niyan di ba? Sa Pasko, yung 6.8 trillion, yung mapupuntahan niyan, yung talagang makikita mo talaga. Like for example, sa Pasko, kaya connect natin di ba? Tayo, pag pumipili tayo ng mga ireregalo, yung talagang makikita niya. In the longer time. Di ba? Ganun din sana dito. Sa budget na ito, sana makita natin yung budget na ito may patunguhan na magagamit natin sa matagal na panahon. Hindi yung
1 to 2 weeks lang, ubos na yung ayuda. Hindi ko sinasabing mali ang ayuda, no? It is good. Kaya lang, ang problema, hindi po lahat na ayudahan. Yung tuloy yung mga taxpayer talaga, no? Yung magbabayad talaga ng tax, gaya natin, no? Ay hindi naaayudahan. Yung naaayudahan tuloy, yung mga patulog-tulog lang. Diba? Sabagay, kaya nga ayuda. Pero ang pinopoint ko mga kabayan, mas lalo po silang mas lalo po silang matutulog pag ganyan. Diba? Mas lalo silang matutulog in the longer time. Paano pag nagising sila, wala nang ganyan? Pwede matutulog na lang sila kasi sanay na po. Well, anyway, napag-usapan na naman natin yung ayuda. Anong reaction nyo dyan mga kabayan sa 6.352 trillion budget for 2025? Pasado na. Sa ikatlo at huling pagbasa, dyan po sa Senado. Ibig sabihin po, final na po yan mga kababayan. So ito, anong opinion nyo dyan? I-comment nyo na lang. At ito nga mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. May mensahe sa mga leader ng Kongreso para pigilan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nako, akala ko ba walang impeachment plot, no? Diyan sa Kamara. Yun kasi yung sinasabi nila. So ito, nagkakabistuhan na, meron pala. Matapos ang kalikaliwang complaint mula sa iba't ibang departamento, nagbigay ng paalala si Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang paghahain ng impeachment complaints. Yan. Sabi ng Pangulo, hindi importante si Duterte in the largest scheme of things. And impeachment ay maaari lamang anyang makagulo sa dapat ginagawa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Aba talaga po. Talaga po, Mr. President. Ngayon pa nga lang na hindi nyo pa ini-impeach, nagkakagulo na eh. No? Paano pa kaya pag in-impeach ninyo si Vice President Sara Duterte? Talaga pong magkakagulo. I think you are not thinking about the largest, itong sinasabi mong largest scheme of things, no? You are thinking of your position. No? Kasi pag nagkaganon, magwawala po ang taong bayan at baka mapaaga. Di ba? Baba sa pwesto kung ganun man, na? Anong masasabi nyo ba, yun dyan mga kababayan? Sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na makakagulo lang sa kanilang mga ginagawa sa gobyerno ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Yan ba talaga? May ginagawa ba talaga? Tanong, may ginagawa ba talaga? May ginagawa talaga. Ito. Sayang naman to kung mapaaga yung di ba? Sayang naman yung 6.352 trillion kung i-impeach nila si Vice President Sara Duterte at magwala ang taong bayan at sila ang mauna na ma-impeach, di ba? Kaya i-stop muna yan para pakinabangan ng mga congressman, ng mga senators at ng administrasyon etong 6.352 trillion. So, etong nakakagulat mga kababayan. Sa kaliwat, yan nga po, tingnan nyo. Sabi po dito, kaliwat kanan, no? Kali-kaliwang complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, kali-kaliwa ang mga complaint, di ba? But, Ombudsman said, eto po, pakinggan natin para mas klaro po. Pakinggan po natin itong balitang ito para mas klaro po sa atin. Kung talaga bang actionable, no? Itong mga ginagawa. Actionable for impeachment. Itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Wala raw nakikita sa ngayon ng Ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph.
So yun mga kabayan, bago natin simulan yung balita, palapakan po muna natin yung ombudsman. No? First standing sa Vice President. Kasi sila naman nakakaalam sa mga batas regarding dyan sa mga kung anong action na dapat nilang gawin. So palakpakan po natin. Ito mga kabayan, pakinggan po natin ito. Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, As far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres Teka lang mga kabayan, putuli ko lang saglit, no? Kasi narinig ko po yung graft and corrupt, no? I think it is mas bagay po yan doon sa mga congressman, no? Yung kasong yan. No, yung mga kasong graft and corrupt. Ang tanong nga, naiimbestigahan ba ng ombudsman itong mga hidden wealth, no? Yung mga, di ba, yung mga pinapakita, for example, kay Kimbo, kay Abante, Chua, yung mga pinapakita ng mga taong bayan, ng mga netizen, na mga property, no? Which is napakataas po ng mga value, na parang labis-labis yata sa kanilang sweldo. So, di ba? Lifestyle check yon. Nila-lifestyle check ng taong bayan. So, I think mas appropriate yung ganun, no, graft and corrupt doon po sa mga tungrista. na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ng ombudsman, I would advise Yosek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ATA, anti-terror law, and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Hinihingan namin ang pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Nako po. Kaya yan no? Napaka-powerful. Ngayon ko lang nalaman mga kababayan. Buti na lang, mayroon talaga tayong mga ito mga nagbabalitang ganito na naaalam, nalalaman natin no kung gaano ka-powerful yung ombudsman. Diba kaya pala nung ipatigil itong mga investigasyon na nagaganap, I mean, diyan sa Kamara. Aba, palakpakan po natin. Unang-una, wala po silang nakikita na nalabag ni Vice President Sara Duterte. Pero bakit itong mga alipores ni President Bongbong Marcos Jr. napakarami ng complaint. Diba? Wherein, sabi naman ng ombudsman, it's not actionable kasi it is not in relation to her office, di ba? Yan mga kababayan, ako natutuwa. Kayo po ba natutuwa at nakakita rin, no? Let's say, it's not nakakampi, but mayroon pong nakakakita na yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte ay hindi labag sa batas. Diba?
O yan mga kabayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadya talaga raw tama ang naging revelasyon ni Vice President Sara Duterte matapos balikan ng mga nakasubaybay na mamamayan natin noong nagdaang Zoom online ito sa batasan sa kasagsagan ng tensyon at kumusyon sa pilit na pagpapalipat sa Undersecretary ng OBP na si Atty. Zolica Lopez sa Women's Correctional na talaga namang inalmahan ni VP Sara dahil di umano ito'y illegal na hakbang ng Kongreso. Ayon nga sa pangalawang Pangulo na di umano'y mairoon itong video evidence na pati ang chairman ng Commission on Audit na si Gamaliel Cordova ay tila di umano'y sinisiraan ang Vice President Sara Duterte. Totoo kaya ito mga kapanig? Sabay-sabay nating alamin. At sa Party List Dante Marcoleta nagbabala sa COA na mahaharap sa patong-patong na kaso ang COA dahil sa paglalabas ng mga sensitibong impormasyon na ibinibigay sa Kongreso na siyang pinagbabasihan ngayon ng Quadcom sa pag-iimbestiga sa confidential funds ng OBP at DepEd. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa nagdaang hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability para sa Office of the Vice President at DepEd, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, harap-harapan ng nagsalita at tila pinangaralan ng kapwa nito mambabatas at binanatan ng katanungan ang kinatawan ng Commission on Audit na si Gloria Camura na kung saan tila napaamin ito sa harap mismo ng ilang mambabatas at sa mga taong bayan na nanunood via live stream na di umano'y pilit kwini-question ng mga mambabatas ang confidential funds ng Office of the Vice President. Tila patong-patong na kaso di umano ang mahaharap ng mga commissioners and chairman ng Commission on Audit dahil sa di umano'y hindi na tama ang kanilang ginawa na pati ba naman raw ang mga sensitibong impormasyon ay isinumiti nila sa Quad Committee o ang Committee ng House of Representatives na dumidinig sa mga aligasyon ng confidential funds ng OBP at DepEd. Mukhang hindi na di umanong araw makakalusot pa ang mga nasa COA dahil ilan sa mga sensitibong impormasyon ay naging lantaran na sa publiko na ayon mismo kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ay mariing ipinagbabawal ng batas na sinagot naman ito ni Atty. Gloria Camura na hindi nila ine-expect na gagamitin ng Quadcom at ipakita sa publiko at gawing basihan ng investigasyon ng Kongreso sa OBP at DepEd. Saan ka naman daw makakakita ng independent body na tila natakot sa mga kongresista at kahit mga sensitibong impormasyong inilabas nila sa madla, pati na ang ilang mga interpersonal information o ang mga taong nabigyan ng reward para panatilihing payapa ang mga bata at ang mga komunidad sa iba't ibang bansa. Na alam naman natin na isa sa nilalabanan ni OBP at DepEd ang pagsugpo sa mga makakaliwang grupo na nagre-recruit sa mga kabataan para maging kalaban ng gobyerno. Di maiwasan ng taong bayan na tila tama raw ang naging revelasyon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Zoom online na mayroon siyang video evidence na pati ang chairman ng Commission and Audit na si Gamaliel Cordova ay tila sinisiraan siya sa pamamagitan ng pagsasabing mali ang kanyang ginawa kahit hindi pa raw natatapos ang audit ng ahensya. Hindi nakapagpigil noon si Vice President Sara Duterte at sinabi nitong mukhang walang aasahan ang taong bayan sa Commission on Audit. Lalo na ang nasabing chairman ito na Gamaliel Cordova ay isang appointee ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya naman sinabihan ni Sagip Party List Rodante Marcoleta si Atty. Gloria Camura na pati ang kanilang chairman na si Gamaliel Cordova at iba pang mga commissioners na masasampahan ng patong-patong na kaso katulad ng betrayal of public trust at maari na matanggal sa kanyang posisyon bilang chairman ng Commission on Audit dahil ito'y isang impeachable offense sa batas ng ating bansa. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat
So yan mga kababayan, kung baga ang lumalabas pala dito, no? Hindi pa tapos yung investigasyon ng COA, may judgment na agad yung chairman nila. 'Di ba? Kasi hindi raw tama. Appointed pala ito ni President Bongbong Marcos Jr. Nako. Kaya naman pala, puro tanggol kayo. Pero sabi po ni Congressman Marcoleta, ang COA po ay independent body, no? Like ombudsman, no? COA is also an independent body. Dapat you stand with your own rules and principles, di ba? Gaya ng ginawa ng ombudsman. Mag-stand po kayo sa sarili ninyong batas at mga prinsipyo ng inyong ahensya. Kung ang prinsipyo ng inyong ahensya ay to be confidential to all audits, no, na ginagawa ninyo, dapat ganun po ang maging ninyo, action. Pero gaya nga po nung sabi ni Congressman Marcoleta, mukhang natatakot itong ombudsman dito sa tuwadcom na ito, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.